Ako'y natutuwa dahil nakita-kita tayo muli. Ayan, sabi mo nga sa katabi mo, tuwan-tuwa ako, ikaw ang katabi ko ngayon. Amen. Praise God. Alam niyo po, dapat matuwa kayo. Amen. Hallelujah. Kundi, isa po sa mga, sa karakteristik ng isa pong anak ng Diyos, yung masayahin. Di po ba? Kaya kahit na po anong po ating po pinagdaraanan, anong mga problema, anong mga challenges, ay tayo po ay dapat po palagi pong masaya. Bakit? Dahil si Kristo ay nasa sa atin. Amen? Siya po yung greatest possession ng bawat po sa atin. So sa ano po nakakatuwa po dahil yung ating pong kaloob, yung ating pong binibigay, hindi lamang po sa Pilipinas nakakarating po yan. Okay, nakakarating po yan sa US at nakarating na po sa Pakistan yung ating pong love gift doon sa isa pong pastor. Amen? Hallelujah. And I believe, hallelujah, hindi lamang po US, hindi lamang po Pilipinas, hindi lamang po Pakistan ang maabot po ng ating po mga kaloob. And we are praying na mas marami pa tayong mga bansa na mabigyan ng ating pong love gift. Hindi naman po yung kung gaano kalaki, di po ba? Kung gaano ka bukas ang ating pong puso sa pagbibigay sa kanila pong mga gawain. Okay? Praise God. So, we have been talking about Peter. Sino po ba si Peter? Si Peter yung very impulsive, yung masyado siyang mabilis magdesisyon sa kanya pong buhay, masyado siyang madaling give up. Di po ba? Dati, sabi niya, Panginoon, kahit anong mangyari, hindi kita ipagkakanulo. Pero ang nangyari, sabi ng Panginoon, ipagkakanulo. Hindi, kahit mamatay ako, hindi kita ipagkakanulo. Amen? Ayun ang sabi po niya. Pero ano po nangyari, 3 beses, hindi lamang po 1 beses pinagkanulo na ni Peter ang ating po Panginoon, kundi 3 beses. At doon po nagkaroon po siya ng pagsisisi at siya po ay nagkaroon po ng matindi pong pagbabago. Amen? So sino na po dito yung nagsisi sa mga pagkakamali po natin sa ating pong buhay? Amen? For so many times, although na hindi verbally nating kinakailang ating po Panginoon sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, minsan parang i-deny natin si Lord. Okay, wala na akong kausap. Okay. Praise God. At sa ano po, I just want to share a short story about meron pong isa pong African family. So medyo tagutom po sa Africa, hindi po ba? Tagutom po pero kaya ang kanyang tatay, wala po siyang ginawa kundi tipirin yung kanilang kinakain. Sabi nila, anak, wala tayong kakainin. So, magtipid-tipid tayo ng kakainin. So, kumakain lamang po sila 1 beses isang araw. Okay? Tingnan mo yung katabi mo, 1 beses isang araw lang ba kumakain yan? Okay? Hindi. Minsan, 6 na beses kumakain yan. Okay? Pero sa Africa, ganun po nangyayari. Pero yung bata, dahil siyempre, bata, mahilig yung mag-observe, mag-explore, di ba? So, pumunta siya doon sa ilalim nila, doon sa kanilang, sa lalagyan ng kanilang mga pamingga, ng kanilang mga bigas. Nakita niya, napakadaming mga bigas. Okay, maraming bigas yung laman. Sinabi niya sa tatay niya, Tay, ang dami-dami naman doon, bakit hindi natin kinakain? Di ba? So, ibig po sabihin, sabi ng kanyang tatay ay hindi yan para pangkain. Yan ay para pangtanim. Amen? So sa atin din pong buhay, meron po tayong pangkain at meron din naman po tayong pangtanim. Amen? At ang itinatanim natin sa gawain ng Panginoon ay siguradong hindi po masasayang. Okay? We are investing in the kingdom of God. Okay? Yung 1 Peter po is about being hopeful. Yung palagi po tayong puno-puno ng pag-asa. Ang Diyos po, nais po sa bawat po sa atin na tayo puno-puno ng pag-asa. Kaya kahit na po medyo hindi maganda ang ating mga pinagdaraanan, nais ng Diyos na ikaw ay palaging punong-puno ng pag-asa. This is the very subject of 1 Peter, na kahit na wala kang pera, di ba? Alam ko ngayon, marami na kayong pera ngayon, di ba? Pero last 2 days ago, wala, di ba? Di ba? Pero sumweldo na kayo, so marami na. Amen? So ibig sabihin, dumarating talaga yung pagkukulang, di ba? Minsan nagkakasakit ka, pero gumagaling ka naman. Di ba? At ganoon na naman, minsan nanghihina ka. Pagka nakapag-Facebook ka, nagising ka na uli. Di ba? So praise God, this is about hope. There's a story about, ewan ko kung bata po ako, mahilig na po magbasa eh. Nabasa ko po yung about kay Pandora's Box. Yun na ba yung nakarinig na Pandora's Box? Pandora bracelet daw, sabi. Okay, Pandora's Box. Wala talaga. Okay, ayun, nabasa na niya. Si Pandora ay, meron pong Pandora's Box na sabi niya, wag mo bubuksan yan. Sabi niya, pagka binuksan mo yan, may mga bagay na lalabas dyan na baka hindi na sila maaring bumalik.
Okay, at binuksan niya yung box at anong lumabas? Lumabas ang kasamaan, lumabas ang kaparusahan, lumabas ang sakit, lumabas ang sumpa, lumabas ang mga napakaraming mga pangit doon sa box na yun. At pagkatapos nyo isasara niya na, ay merong nagsasalita, wag mo munang isara. Wag mo munang isara. Nais kong lumabas. So, sino po yung lumabas? Ang lumabas po ay yung pag-asa. Amen. Kaya po, palagi pong merong pag-asa. Ano mang sitwasyon ang kinakaharap mo sa umagang ito, sa pamilya, sa pera, sa trabaho, sa visa, may pag-asa. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa pala, kapatid. Amen. Praise God. Okay, so alam niyo po, ang ating po pag-usapan is humility in the midst of suffering. Palagi po natin tandaan, sabi po sa Bible, kung meron 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, ang Diyos ay naroroon. Di ba? At in the storms, si Peter na kung saan nagbiyahe sila, nandoon sila sa may gitna ng kalagitnaan ng dagat at kalagitnaan ng bagyo, ano po, lumabas po ang ating pong Panginoon. Amen? Kaya po ang Panginoon, palagi po siya nasa sa kalagitnaan. Kung ano man yung ating pong mga sufferings, problema, palagi po siyang nasa sa ating pong kalagitnaan. So ngayon, ano pong nais po na gawin natin pagka siya po ay nasa kalagitnaan? Kung nasa kalagitnaan siya, ang inaasahan na attitude ng bawat sa po sa atin, we should become humble. Okay? Become humility. Humility is not shyness. Tandaan po natin palagi, ano po? Humility, palagi natin na pagkakamalan, pagka mahiyain ka, humble ka, no? Kasi nungalingan po yun. Kaya po dito, nais namin maging matapang kayo. Kaya dito, kahit na tumatayo ka, di ba? Kahit nanginginig ka, di ba? Nagbibigay ka ng announcement. Di ba? Nais namin na matanggal ang inyong pagiging mahiyain. Di ba? Nanginginig ang boses. Okay. Parang kakatay. Okay. Nais po ng Panginoon na maalis ang ating pong pagiging mahiyain. Kaya nga po tayo merong cell group. Di ba? Ang cell group, I gave instruction to shine at saka sa ano, ang dapat ang nagsasalita palagi ang bawat isa. Okay? Yun po yung nais po natin tanggalin. Ayaw ng Diyos na tayo ay maging mahiyain. Okay? Sabihin sa katabi mo, narinig mo ba yun? Okay. Kasi po, ako po, isa rin po ako sa pinakamahiyaing tao. Okay? Alam niyo po, kahit na po underwear ko, si Sister Stella pa bumibili. Okay? Siya rin nagsusukat. Ay, hindi. Hindi ba? Hindi ba? Okay. So, napakamahiyain ko. Kaya po, ako pinatutuwa dahil isa yun sa mga bagay na tinanggal ng Panginoon sa akin. At saka yung pagiging tahimik. Okay? Sa church na ito, dapat walang tahimik. Okay, ibig sabihin, nagdideklara tayo ng mga magagandang bagay sa Panginoon, nagdideklara tayo ng magagandang bagay sa ating sarili, we continue to declare words of encouragement sa ating pong mga katabi. Okay? Kaya yung ating pong bibig, dapat po sinasanay po natin yan, na palagi lumalabas dyan ay puro inspiration, puro encouragement, puro salita ng Diyos. Amen? Dahil po, death and life is in the power of a tongue. So may kapangyarihan ng bibig mo, may kapangyarihan yung sinasabi mo. Kaya lang, anong klase? Anong klaseng kapangyarihan? Yan ba ay negative? O yan ay positive? Amen? Okay, kaya bantayan po natin ang ating pong bibig. So, humility is an attitude of lowliness. Yung kababaang loob. Yung hindi ka palaging, angil. Di ba? Hey! Pakibukas mo nga yung pinto! Di ba? Hindi ganun. Dapat may lowliness, kababaang loob. Okay, yung very gentle. Okay? Para ka naliligaw, di ba? Pagka naliligaw ka, very gentle ka. Pero nung nag-asawa na, hoy, gawa mo nga ako ng kape. Di ba? Panay yung upo mo dyan, di ba? So, praise the Lord. So, ibig sabihin, mga kapatid, there should be a spirit of lowliness. And grounded in the recognition of one's status before God as His creatures. Palagi po natin tatandaan, tayo po ay nilikha lamang. Na tayo ay ginawa lamang sa alabok at sa alabok din tayo babalik. Okay? Pagka yan po yung palagi po nasa ating pong isipin, we will always be humbling ourselves before God. Na yung ating pong buhay ay hindi po natin hawak, ito po ay hawak po ng Diyos, we will keep on humbling ourselves unto God.
Kung palagi po nating iisipin na ang nasa kasalalay ang ating buhay sa biyaya lamang ng Diyos, we will always humble ourselves before God. Ng ating trabaho ay nakasalalay lamang dahil sa kanyang kabutihan, we will always humble ourselves before God. Na kung yung ating pong kapayapaan, in spite of all the negativity sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundong ito, kahit na po maraming kaguluhan, meron kang kapayapaan, di ba? Tama po ba? Di ba? Masandal ka lang, tulog ka na. Di po ba? Yung kapayapaan, ako po, gifted po ako doon okay? Masandal, tulog, okay? So, praise God. So, ano po ba yung ano? So, God doesn't want us to be arrogant. Ayaw ng Diyos na tayo po yung maging mayabang. Ayaw ng Diyos na tayo po maging mapagmalaki. Ayaw ng Diyos na tayo po punong-puno ng pride. Di ba ba? Dahil po yung mga pride, napapride po yan. Napapride po yan sa hell, okay? Amen. Kaya, kasi po, ano po yun? Kasi po, yun po yung karakter ng ating pong kaaway, ng kaaway ng Diyos, yung mapagmataas. Di ba? Kaya kung hindi pa tayo matututong magpapakumbaba, tuturuan ka ni Lord. Okay. Gusto mo ba si Lord na magturo sa'yo? Sabihin sa katabi, gusto mo si Lord pa magturo sa'yo? Okay. So, ibig sabihin, kung hindi po tayo magpapakumbaba, willingly, pupwersahin ka ng Panginoon para ikaw ay magpakumbaba sa Kanya. Amen? Kaya po dumarating ang mga suffering. So, how to be blessed in the midst of this pandemic? Paano po ba tayo mapagpapala sa kalagitnaan ng itong pandemyang ito? So, meron po ang nireveal ng Lord, it's an acronym of helps. Hindi ko na po nagawa sa PowerPoint. So, yung helps, HELPS. Okay, letter H is humble yourself. Palagi po, kasi ang nagmamataas ay binababa. At nagpapakumbaba ay itinataas ng ating pong Panginoon. Then letter E is educate yourself. Sa ating pong devotion kanina is about meditation, is about educating yourself. Educate yourselves in the Word of God. Educate yourselves sa mga karir ninyo. Patuloy pa kayong mag-improve. Alam niyo po, tutuwa po ako kay JJ at kay Ma'am Stella. Pagka nag-uusap po yan, na-out of place po ako Okay? Kasi po, puro education yung pinag-uusapan nila. Okay? Yun po yung, ma'am, ito, mas maganda ito, sibukan mo to, yung mga methods of teaching. So, ibig ko sabihin, kinakailangan, nag-i-improve pa po tayo sa atin pong mga ginagawa. Okay? May kausap po ba ako? Okay, praise God. Ano po, sigurado po yan. It's one of, wala naman po tayong nakita na talagang nagpakalalim sa pag-aaral na pinabayaan ng Panginoon. It's very important, especially kung nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Unang-una sa lahat, priority po natin yan. And then ikalawa po, yung para sa atin pong career. Okay? Lahat naman ng bagay pinag-aaralan na. Di ba? Kaya lang po, wala pong eskwelahan sa lahat ng gusto po nating aralin. How to become a parent. Di naman po natututunan niya sa school. Di ba? How to become a good mother. How to become a good person. Hindi naman po napag-aaralan. Pero sa church, marami pong napag-aaralan. Amen? Okay, kaya yung katabi mo, pabait ng pabait yan. Okay, di po ba? And then letter L is love what you do. Mahalin po natin kung ano po yung ating pong ginagawa. Trabaho mo na yan, mahalin mo na. Di ba? Wala ka lang magagawa Para ka lang naiirita ka palagi pag pumapasok ka. Di ba? Tatanda ka. Papangit ka. Di ba? Magiging millennial ka. Magkakaroon ka ng maraming linya dito sa noo. Okay? Millennial ka na. Okay? And then letter P is pray a lot. Kinakailangan natin na manalangin tayo ng marami. If you are passing through some challenges, through suffering, kailangan mo ng malaking pera, you have to pray a lot. 11 buwan na lang yung visa mo, you have to pray a lot. No, meaning to say, 11 days or 11 months, you still have to pray a lot. Okay? Kasi po yung marami pong panalangin, marami pong natatanggap. Okay? Kaya makikita ko sa buhay po ninyo kung sino yung nakakatanggap na marami, kung sino hindi nakakatanggap na marami. Nakakatanggap na marami, siyempre yung nananalangin ng marami. Yung palaging nasa hope. Okay? Busog na busog sa Jollibee palagi. Okay? Amen. Praise the Lord. And then letter S is sow a seed. Okay? Magtanim po tayo. You cannot expect harvest without sowing a seed sa inyong relationship. Di ba? Sow a seed. Mag-extra mile ka sa trabaho mo. Di ba? If you want promotion. Di ba? Gusto mo ng maraming ipon, din dagdagan mo yung ipon mo. Dati sapman, everyday. Di ba? Gawin mo ng 11.
Di mo ba? So, ibig po sabihin, you have to do something. Hindi po pwedeng wala kang gagawin. Okay? And then, alam niyo ba si LeBron James? Kilala po, sino makakilala kay LeBron James? Yung mga kalalakihan, kilala po yan. Si LeBron James, iba pong mga kasamahan po niya, kaidaran po niya, nag-resign na. Ibig sabihin, nag-retire na sa basketball. Pero si LeBron James, 36 years old. Pero ang lakas-lakas pa rin. Diba? Siya pa rin yung pinakamagaling na basketball player. Ano pong ginagawa po niya? Nag-invest po siya sa katawan po niya. Alam niyo ba kung magkano ginagastos niya sa kanya pong katawan every year? Sa katawan niya, yung mga kinakain, vitamins, sa mga exercise, sa mga instructors ng kanyang nagtuturo, 1.5 million US dollars. Amen? Kaya yung katawan mo, mag-invest ka dyan. Di ba? Huwag yung kain ka ng kain, puro chicharon. Okay? Kain tayo ng maayos na pagkain. Okay? Lumabas ka naman minsan, di ba? Praise the Lord. Okay, praise the Lord. And then, and now, a word. Napakahalaga po ng salita po ng Diyos. Word of encouragement, word of inspiration. Kaya, I'm always very interested about reading books, reading the Bible. Kasi po, nakapagpapalakas po yun sa akin. Okay? Hindi yung puro Facebook na lang. Di ba? Puro entertainment. Di ba? Tama na yung list. Ikaw nga, kung kumain ka palagi ng matamis, ano bang nangyayari sa'yo? Diabetes ka, kinakailangan, minsan kumain ka rin ang palaya. Di ba? Ng okra. Yung mga pagkain na hindi mo gustong kainin. Bakit? Para sa ikabubuti mo yun. So it's the same thing with the Word of God. Hindi naman po lahat ng salita ng Diyos ay nakapagbe-bless sa atin. Minsan po natatamaan po tayo, nasasaktan po tayo. So it's very important for us to have a word from God. So what word you saw in your life? Ano bang salita ang tinatanim mo sa puso mo, sa iyong isipan, araw-araw? What word? Okay. Word of TikTok. Okay. Okay, di ba? Yung mga ginagaya-gaya pa na salita ng, di ba? Okay, so Facebook, di ba? So, kaya, iano po natin, dagdagan po natin yung mga nagsishare ng Word of God sa ating pong Facebook para na be-bless po tayo. Okay? Praise God. And then, gawin po natin yung devotion po natin. Every morning, we devote our time for prayer, devote our time for the Word of God. Okay? Hindi sayang ang oras mo. Okay? Alam niyo po, isa po sa mga challenges ko, minsan yung mga video na Panginoon, sayang yung oras ko. Kasi minsan may mga napapanood ako mga video na hindi naman related sa aking profession as a pastor, di ba? Minsan, napanood ko na ilang beses, pinanonood ko pa yung laban ni Pacquiao. Di ba ba? Di ba ba? Pero sayang, kasi alam mo na kung sino nanalo eh. Di ba ba? So, sometimes I repent doon sa mga bagay na yun, mga oras na yun na nasasayang ko. So sabi dito, you who are elders in the churches, I too am an elder and a witness to the sufferings of Christ. Alam niyo po, every Holy Week, napapanood po natin yung Passions of the Christ. Hindi po ba? Na kung saan, last Friday po, we have a immerse. Meron po kaming whole day event kung saan ay para mas lalo pa tayong lumalim sa ating pong Panginoon. And then, isa po din sa event ay yung panonood po nung paano po pinalo nilatigo ang ating Panginoon. Ako po, nandun po ako sa likod. Ang daming beses ko na pinanonood yun, pero hindi ko matapos-tapos. Palagi nakatakip ang aking mata. Okay, dahil hindi ko masaksihan. So si Peter, nasaksihan niya yung pagdurusa ng ating Panginoon. Ano po? Sabi niya dito, sabay-sabay po natin sabihin yung yellow. Okay, sabihin po natin, I too will share in His glory when He is revealed to the whole world. Lahat tayo, we will all share the glory of Jesus Christ. Ibig ko sabihin yung wala nang problema, wala nang sufferings, wala nang iyakan, okay? Wala nang masasaktan, we will all share the glory of God. So, important po, yung word na martyr, kadalasan po ang isip lamang po natin pagka sinabing martyr ay yung namatay dahil kay Kristo.
Okay, meron po palang ibang ibig sabihin yun. Ngayon ko lang din natutunan, kaya sinishare ko sa inyo. Okay? Yung word na martyr, ibig po palang sabihin nun, is a witness. He is a witness who tells what he has heard. Siya po ay nagbibigay po yung, sinishare niya rin po yung kanya mga bagay na narinig. So tayo, kahit hindi pa tayo natutudas, okay, we are already a martyr. Okay? Because we are a witness of what we have heard. Okay? Praise God. And then, ano po yung sinasabi dito? Yung experience po ni Peter doon po sa cross, and then yung experience po niya doon sa Mount of Transfiguration na kung saan kasama siya ng ating Panginoong Hesus, na nagkaroon po ng transformation ng ating Panginoong Hesus at nakita niya si Elijah, nakita niya si Moses na bumaba. Yun po yung ating pong masasaksihan na nais na sinasabi ni Peter. Okay? And then isa po sa pinag-uutos niya po sa atin is care for the flock that God has entrusted unto you. Kaya palagi ko po panalangin, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon, kung paano pangalagaan ng mga tupa. Ano po yung mga tupa? Okay? Na pinagkatiwala mo sa amin. Kasi po pagpalpak po yung shepherd, mapapalpak din po yung mga tupa. Okay? Kaya I always ask your prayer, palagi po akong nakikiusap. If you can include me in your prayer. Okay? Just a short 3 words. Panginoon, kahit 2 word na lang. Bless Pastor. Boom. Okay? Okay? Ganun lang po. Hindi nyo naman kinakailangan na lumut ka pa, nakadipa ka pa, para ipanalangin si Pastor. Just give a short prayer for your pastor. Kasi pagka nalaglag ang inyong pastor, laglag tayong lahat. Tama ba? Kaya as I pray for you, in our hope, we always pray for you. Okay? Kahit saan kayo naroon, palagi ko pinapanalangin. So, ganoon din ako, you have to pray for me. And then people don't care how much you know until they know how much you care. Tandaan po natin, ano po? Na walang pakialam ang tao kung kahit gaano ka karunong, kahit gaano ka kayaman, kung hindi ka naman marunong mag-care, ay baliwala sa kanila. Okay? And then, makakalimutan ng tao yung mga bagay na sinabi mo, yung sinabi ko, pero hindi makakalimutan ng tao yung kung ano ang ipinadama mo sa kanila. Kaya napakahalaga, we always have to tanggalugin ko na nga. So napakahalaga po na palagi po natin ipadama yung ating pong pag-ibig sa ating pong kapwa. Okay? Kaya sabihin sa katabi mo, kaya ikaw kahit ganyan ka, love na love kita. Okay? Amen. Praise the Lord. Okay. So, ano pa? Sabi po dito, watch over it willingly. Bantayan niyo sila. Ano po yung ating pong binabantayan? Ano po yung binabantayan ng inyong pong pastor? Binabantayan ko ang inyong pong pag-worship. Are you really worshiping God? In spirit and in truth? Baka naman mamaya, hindi ka pa rin narunong-worship, hindi ka pa rin kumakanta, hindi mo pa rin inaalay talaga yung pagpupuri, pagsamba na para sa ating pong Diyos. Ano po yung binabantayan ko sa inyo? Ang inyong pong pananampalataya. Nasaan na kayo? Di ba? Kumusta na ang inyong devotion? Kasi doon ko lamang masusukat kung nasaan na kayo sa inyong pong pananampalataya, sa inyong pong mga pagdidevotion. Ano po yung binabantayan ko? Binabantayan ko rin po ang inyong pong mga paniniwala, ang inyong pong doktrina. Napakadami kong dapat na bantayan. Okay? Ang inyong pananamit. Okay? Pakikitungo sa kapwa. Di ba? Because Christianity is not about loving God, it's also loving others. Tama? So what is the use of going to this church every Sunday? Tapos yung kasamahan mo sa trabaho, kasamahan mo sa bahay ay palagi mong inaabuso. Di ba? Siya na nagsaing, siya pa naghugas. Siya pa nagluto. Di ba? Tama po? Alam niyo po sa bahay, meron po kaming, praise the Lord. Okay. So, ano pa po yung ating pong binabantayan, yung ating pong damdamin? Kasi po, ang damdamin po natin, masyado po tayo madaling magtampo. Tama po? Kaya, it's very important for us to watch over you. At hindi ko naman kayo mababantayan lahat. Kaya nga, I always ask the Holy Spirit. I always teach you to invite the Holy Spirit in your life, in your days. Okay? Dahil siya po yung masigit na makakapantay po sa atin. So
So ang ating pong motive, sabi po dito, not for what you will get of it, but because you are eager to serve God. So ang motive po ng pagsaserve, hindi po yung para gumaling ka, para maging sikat. Di ba? No. Para kapera, no. The motive of serving should be always giving. Kasi unang-una sa lahat, nagbigay na nga ang Diyos eh. Di ba? He served us eh. Siya po ay nagsilbi po sa atin. So ang tanong, how eager? Gaano ba talaga karubdob ang iyong nais na magsilbi sa atin pong Diyos? Okay? Palagi po nating isipin ang ating po Panginoong Hesus, how He served us. Okay? Yun po yung ating po maging motivation. Don't lord it over the people assigned to your care, but lead them by your own good example. So leadership is not dictatorship. Okay? Gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo yan. Okay? So ganun din po sa atin bilang magulang. Sino ba yung mga magulang? Okay? We are leaders. As magulang, hindi po ganun ang kinakailangan. You have to lead by examples. At yung mga cell group leaders, ganun din po. Okay? We have to lead by example. Yung pinakamahirap eh. To lead by example kasi babaguhin mo yung sarili mo. Marami kang mga bagay na dapat na i-give up. Marami ka rin mga bagay na dapat na i-acquire sa iyong sarili for you to have a leader. Kaya it took me 50 years to decide, susuong na ba talaga ako dyan? So just imagine, you will give up your job, you will leave your family to study, and then pagka-graduate mo, you will become a servant of people. It's not easy. Pero by the grace of God, hallelujah, ako po ay nakakatayo dito. Okay. And then, isa pa rin pong prayer ko, as a businessman, siyempre po, isa pong prayer ko, teach me, Lord God, to designate task and responsibility without being bossy. Okay? And I believe, one of you, iba po sa inyo, o maaaring marami po sa inyo, you will become a boss one day. Amen? At yan din po yung inyo pong maging prayer na ma-designate niyo yung task and responsibility. Hindi parang boss na boss ka, di ba? Hoy, timpla mo nga ako ng kape. Ano ba itong kape mo? Parang lasang baka. Hindi po ba? Okay. Tama po. Because as a leader, we should become a good example. Meron ngang meron talangka. Sino nakita ng talangka? Ayan, talangka masarap yun. O kaya yung talangka. Nakita niya yung anak niya, lakad ng anak niya, tagilid. Tagilid yung lakad ng anak niya. Sabi nung nanay na talangka, anak, ba't ang pangit mong maglakad? Tagilid. Ganito ang tamang paglakad. Ganun din. Tagilid din yung kanyang lakad. Di ba? Tagilid, 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 tagilid. So, ibig sabihin mga kapatid, kung ano po tayo, yun po yung ating pong mga magiging susunod po sa atin. Okay? Kaya huwag kang lumakad ng tagilid. Okay? Okay. Praise the Lord. And then, ang Bible po is punong-puno lamang po ng mga examples, yung mga bagay na dapat nating gawin, at saka yung mga bagay na wag po nating gawin. Kaya kung nagbabasa po tayo ng Bible, marami po tayong magagaya na magagandang aral, mga magagandang mga ehemplo na ginawa na ang mga nauna po sa atin. Okay? Copy-paste lang naman yan. Di ba? Copy and then paste. Copy and then paste. Okay? And then tulad ng ating, tulad ni Peter, ano po nangyari po kay Peter? Di ba? Ano po nangyari sa kanya? Nasaksihan po niya yung pagkakapako ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At ano sabi ni Peter nung siya po ay ipapako na sa krus? Sabi niya, I am not worthy to die like my Lord. Hindi ako karapat-dapat na mamatay na katulad ng pagkamatay ng aking Panginoong Hesukristo. Kaya siya po ay pinakong pabaliktad. Ganon. Just imagine kung gaano katapang, kung gaano yung dating si Peter na takot na kinailang ating Diyos ng 3 beses, ay siya po ay naging sobrang tapang na hinarap yung kamatayan. Okay? And then, parang tayo mga tupa, we like sheep ought to be living sacrifice doing the will of God. Tayo po ay parang mga tupa. Kaya yung buhay po natin, yung pagsasakripisyo po natin ng oras, pagsasakripisyo po natin ng
ng mga kaloob natin. Dati, yung pera natin, sarili lang natin. Di ba? Pero napansinin nyo, palaging kulang. Sino po nakapansin nun? Palaging kulang, may utang ka pa. Di ba? Pero nung natuto ka magbigay sa Panginoon, aba, parang dumadami yata ang pera ko. Di po ba? Because you believe now in the supernatural, hindi ka lang sa natural na naniniwala. Tama po? Okay, kaya let's continue to be faithful in giving our time, giving our talents, and giving our offering. Okay? And then, and when the great shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor. Always po, palagi po natin tandaan that Jesus is the good shepherd who died for the sheep. Siya po ay namatay para sa bawat sa atin. Jesus is the great shepherd who lives for the sheep. Siya po ay nabuhay para po sa atin. Jesus, the chief shepherd, will come back for the sheep. Siya ay uling babalik sa bawat sa atin. Sa Psalms 23, kung gusto po nating makita, basahin po natin yung Psalms 23. Dapat kabisaduhin po ng bawat Kristiyano ang Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not lack. Di po ba? Ang Diyos ang ating pong pastol. Ako po, I am an under shepherd. Okay. Si Jesus po yung ating pong great shepherd. Kaya palaging siya po yung aking pong tinuturo na ating pong susundan dahil siya man ay akin din pong sinusundan. Okay? Kasi hindi ko naman po alam talaga ang daan patungo sa katuwiran. Ang tanging ang Diyos lamang ang siya makapagtuturo po sa atin. Okay? And then the chief shepherd for the sheep. And then the Lord is my shepherd, I shall not lack. Okay? Sige nga, sabi-sabi po na sabihin, the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Hindi na ako kukulangin. Okay. And then He leads me, di ba? He leads me beside still waters. Tayo ay dinadala niya doon sa mapayapang lugar. Alam niyo po ang trabaho po ng pastol? Ang pastol po ay dadalhin po niya sa maraming damuhan yung mga tupa. Ngayon, pag nauubos na yun, ang pastol ang naghahanap ng ibang lugar para may makainan muli ang mga tupa. Yun po ang trabaho po ng pastol. Kaya po yun po yung nais pong mangyari na palagi kayong dalhin. Okay? But of course, with the leading of Jesus, with our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya pong ating pong team, palagi po natin nakikita, becoming more like Christ. Iyan ang nais ng Panginoon sa bawat sa atin. So dapat po, we are according to His will that we should become more and more like Jesus. Amen? Sabi mo, kaya pala nagiging kamukha mo na siya. Okay. Praise the Lord. Sabi dito, you will receive a crown of never-ending glory and honor. Alam niyo po, hindi po ako matalino. Nag-aral po ako, pero ako po yung mahal na mahal ng aking pong tatay. Ang tatay ko po, kasi po, siyam kami magkakapatid. Okay, siyam kami magkakapatid. Konti, ano? Okay. And then, siyam kami, bali, 5 po yung nauna po sa akin. 6 na nauna sa akin. Kasi, panganay lalaki, and then 5 babae. And then, ako na yung kasunod. Sabihin, I'm the 7th. Di ba? Ang gandang number, the 7th. Di ba? At meron po talagang kapangyarihan po yung kasi lahat po sila, nag-aral po sila sa public school. And tatay ko, tuwan-tuwa sa akin, huy, kamukha ko to. Tatay ko, di ba? So, pinag-aral niya po ako magmula elementary. Elementary sa private school po ako. Di man sa pagyayabang, Far Eastern University. Okay. Hindi po kami mayaman, pero ewan ko ba kung bakit ganun po yung favor ko sa akin pong tatay. Pagka meron niyang buffet na coupon, ang tawag pa noon is smorgasbord. Okay? Ngayon ang tawag buffet, di ba? Palaging ako hinahanap niyan. Okay? So, love na love. Talagang ganun din ang basa sa atin. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos Ama. Okay? So, ngayon po ay, siyempre, di naman ako karunungan ng aking. Tuwan-tuwa po ako pagka nakaka-77 na yung grade ko. Okay? Ngayon pumasa. Okay? Tuwan-tuwa na po ako noon. Hindi po ako honor student. Hindi po tulad ng mga anak ko, mga matatalino yan. Yung iba sa inyo, si Adrian, magna cum laude. Di ba ba? Yan, summa cum laude. Yan, mga matatalino yung mga yan. Di ba ba? Praise the Lord. Kaya po yung akin pong, so graduate ka na ng grade 6, di ba? Graduate ka ng grade 6, di ba? Iba, sinasabitan medalya. First honor, second honor,
Third honor. Meron ako, okay lang sa akin kahit na walang honor. Pero may natanggap din ako, yung pin. Okay. Yung pin, sabi niya ganyan, loyalty awards. Okay. So, ibig sabihin, we received something, di ba? Out of our loyalty. At yung loyalty award na yun, siyempre, wala naman talaga siyang halaga. Hindi mo na malaman kung nasa saan na. Di ba? Nawala na. So, pero ang reward na matatanggap po natin sa Panginoon, kailanman ay hindi nawawala. Amen. Yun ay talagang nakatago, nakaprepare para sa iyo. Okay? Praise God. Okay, and then, ang ating pong is be humble, submit to your leaders. Alam niyo po, hindi po madaling mag-leader. Ganun din yung mga magulang, hindi madaling maging magulang. Tama? Yung mga magulang, mga anak, minsan pasaway. Pero si Angelica, mabait yan. Masunurin yan. Okay? Hindi po ba? Pero kaya nga, submit to your leaders. Kasi if you can submit yourself to your leaders, mas mapapaayos ang buhay mo. May mga bagay sila nakikita na hindi pa nakikita. May mga na-experience sila na mga hindi mo pa na-experience. At yung kanilang mga nabagsakan noon, ayaw na nila na pagdaanan mo. Okay? Submit to your leaders. And then, in the same way, you younger men must accept the authority of the leaders. Okay? Hindi para ipahamak kayo. Leaders ay nais niya na kayo ay daliin sa mas magandang inyong kalalagyan. Okay? So, what will be my reward? After preaching here, makita ko kayo, yung iba dyan, natutuwa ako, nasa Canada na sila. Di ba? Iba sa inyo, when you go, maybe, iba sa inyo, makakarating din doon. Karating sa Australia, sa Amerika, kapag asawa ng Blue Eyes. Di ba? Tall, dark, and handsome. Kristiyano pa. Di ba? Kinikilig yung iba dyan. Oh. Okay. Praise the Lord. So, ibig sabihin, you just accept the authority of your leaders. And then be humble, submit to one another. Okay? Tayo po, bawat isa po sa atin, we have to respect one another. We should create a culture of respect in this church. Yung talagang lahat tayo, we respect each other. Okay? And all of you serve each other in humility. For God opposes the proud, but favors the humble. So yun po palagi. Kaya po nais ng Panginoon, in every seasons of our life, whether it be in blessings, pinagpala ka, whether you are in suffering, you must always be humble. Paano tayo nagiging humble bilang members ng church na ito? Of course, we should always be attending the church. It's a sign of humbleness na palagi po tayong lumalapit sa ating pong Diyos. Kasi po yung mga hindi po lumalapit sa Diyos, they have some pride in their heart. Yung pastor na yan, palaging akong tinitira. Di ba? Makaalis na nga dyan sa church na yan. Di ba? Actually, isang linggo ko nagpe-prepare, iisipin ba kita? Di ba? Praise the Lord. It's a revelation. Di mo ba? Kaya it's very, very hard. Alam niyo po, pagka tumigas po yung ating pong puso. Be humble, submit yourself to God. In Philippians chapter 2, verse 5, basahin ko na lang po, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Dapat po ang ating po pag-uugali ay katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Though He was God, kahit na siya ay Diyos. Di ba? Just imagine, you are the creator of the heavens, you are the creator of the universe, you are the creator of this. Siya pa yung gumawa po sa atin. Di po ba? Pero hindi po siya nagmataas. He did not think of equality with God as something to cling to. Sabi niya, instead, He gave up His divine privileges. Okay? Ginibap niya po yung kanya pong pribileyo. He took the humble position of a slave and was born as a human being. So po pwede naman siyang bigla na, yung iba sa inyo, bakit hindi lang siya biglang nag-appear dito at sinugpo lahat yung mga kasamaan? No. Meron pamamaraan ng Diyos. Okay? Kung mangyayari yun, we will discuss it in the later ating pong mga pag-aaral. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God. Siya po yung nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Paano po siya nag-humble? Sa pamamagitan ng pagsunod. Okay, pagsunod. Okay. Sabihin sa kanila, narinig mo ba yun? Pagsunod. Okay, pagsunod. Obedience and died a criminal's death on the cross. Okay?
Praise the Lord. Sumunod tayo. Pag sinabing dumating ng 11 o'clock, huwag 11:10. Okay? Praise the Lord. Pagka sinabing taas ang kamay, taas na natin. Dalawahin na natin. Di ba? Kumanta tayo with all our heart. Umawit na tayo. Di po ba? Pag sinabing mag-devotion tayo. Kasi it's for your own good. Okay? Para sa ikabubuti niyo yun. Humility in the midst of suffering shortens your suffering. Tandaan po natin, ano po? Kung tayo po yung mapagpakumbaba, yung inyo pong suffering na dapat ay magtatagal pa. Pero paikliin na lang ni Lord. It will shorten your suffering. Ano pa po? Humility in the midst of suffering stretches your patience. Nababata kang inyong pasensya. Hindi po ba? And then, humility in the midst of suffering strengthens your faith. Patatatagan ito ang inyong pananampalataya. Okay? Kasi, kaya tayo, karamihan po sa atin, dumaan po tayo sa mga suffering, may mga palpak tayo, mga desisyon, di po ba? Pero nung lumapit po tayo sa Diyos, inayos niya po yung ating pong buhay. And then lastly po, humility in the midst of suffering will speed up your promotion. Okay? Pabibilisin niya. Okay? Kung gusto mo bumili ng bahay, 10 years from now, gagawin na lang niyang 5 years. Okay? Kung gusto mo na makauwi para makasama ang iyong pamilya, di ba pababilisin niya? Okay? Kasi God has a million ways to bless you. Okay? Ang problema lang, we are very proud and we are very arrogant and not depending on His own will, not depending on His own strength, not depending on His wisdom. Okay? Kadalasan, karamihan na problema po natin as a Christian, diskarte muna tayo. Kasi wala pa nangyayari. Pero pag may palpak nang nangyari, yun. Di ba? Bumabait. Di ba? Kaya, God sometimes bring us to suffering. Okay? Praise the Lord. Hindi ka nananalangin. Di ba? Masarap ang buhay. Di ba? Masarap mag-buffet. Di ba? Kaya, this pandemic is a wake-up call for each and every one of us. Parang nagising tayo. Masyado ka nang busy sa work. Masyado ka nang busy ng ka-scroll ng Facebook mo. Di ba? Lahat nabasa mo na. Pero hindi ka naging busy para sa gawain ng Diyos. God wants us to be humble in the midst of our suffering. So, humble yourselves. 1 Peter 5:6, so humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Kaya, consistent lang po tayo. Huwag kang mainip. Consistent. Consistent. Devotion, parang wala naman nangyayari. Ganun pa rin. Consistent. Nagbibigay ka, naniniwala ka for breakthrough. Parang wala nangyayari. Consistent. Tuloy-tuloy lang. Panay ang pray mo. Tagal mo na nagpe-pray. Pero wala pa rin nangyayari. Just be consistent. Tuloy-tuloy lang. Okay? Because breakthrough comes from breaking. Minsan, kinakailangan break tayo ng Panginoon sa ating pagiging mainipin. Kinakailangan break tayo ng ating Panginoon sa ating kawalan ng pasensya. Kinakailangan break tayo ng ating Panginoon sa ating mga masasamang pag-uugali. Kinakailangan i-break tayo ng Panginoon sa ating mga katamaran. Kinakailangan i-break tayo ng Panginoon sa ating pagiging mataas. Pagiging mayabang. So, this word, humble yourselves under the mighty power of God. And at the right time, He will honor you and lift you up in honor. And in this time of, in this season, let's all give our worries unto God. Lahat po ng alalahanin po natin sa ating po pamilya na nasa Pilipinas. Hindi yung nawalan ng trabaho, yung para kang Diyos. Tatlo, 4 o 5 pamilya na wala ng trabaho sa inyo, aakuin mo lahat? Kaya mo ba yun? And then you will not come near to God? Hindi ka lalapit sa Diyos? Bakit? Diyos ka? Kaya mo gawin yun? Dapat, the more na tayo ay merong mga kabigatan, the more na dapat lumalapit po tayo sa Diyos. Dahil yung magagawa niya ay hindi natin magagawa. Amen? Sige po, let's all stand up. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Sikarana naman. Panginoon, sa umagang ito, we are giving all our worries, all our cares unto you. Lord, forgive us. Kung minsan naging mayabang kami, mapagmataas, hindi kami sumusunod sa lahat ng mga pinag-uutos mo. Nagmarunong kami. Akala namin kaya namin. Pero ngayon, Panginoon, nagsisisi kami. We just want to humble ourselves before you. Itama mo, Lord, ang aming po mga maling desisyon. Tulungan mo kay Panginoon yung resulta. Ito, Panginoon, that we can overcome it. Shorten, Lord God, our suffering. Stretch our faith. And strengthens our faith. Our faith in you, Panginoon. Hallelujah. Sige po, let's continue to sing our love for God. Hallelujah. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with love wholeheartedly, my soul underserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Kapatid, if this is your first time na makarating sa ganitong gawain, nais ko lamang ipabatid sa iyo na mahal na mahal ka ng Diyos. At ano man ang pinagdadaanan mo, kung ito ay yung ibibigay sa Kanya, ito ay Kanyang pagagaanin. Ito ay Kanyang susolusyonan. Dahil lahat ng tao ay nagkasala, ikaw ako tayong lahat ang nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian, sa pamantayan, sa standard ng Diyos at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pagkakawalay sa presensya ng Diyos. But the gift of God is eternal life. Ngunit ang libreng regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kasama natin siya sa kalangitan. For God so loved the world, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat na narito, pinagkaloob niyang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus, na kung sino man ang manampalataya sa Kanya, hindi na mapapahamak sa dagat-dagat ng apoy na impyerno, bagkos magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kung ikaw ito, if you want to receive the blessings of God, nais mo maranasan ng Kanyang kapatawaran, nais mo maranasan ng Kanyang pag-ibig, nais mo maranasan ng Kanyang biyaya, ang Kanyang awa, Kanyang pabor, Kanyang pagpapala sa iyong buhay. Nais ko lamang sumunod ka sa isang maikling panalangin ng pagtanggap. There's nothing to lose, walang mawawala sa iyo. Bagkos, you can gain access to all the promises of God that He has said in His Word. If this is you, sumunod ka lang sa maikling panalangin ng pagtanggap. Panginoong Hesus, ako'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Mula nang ako'y silang hanggang sa pangkasalukuyan. Hugasan mo ako ng banal mundo ko. Binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka mula sa araw na ito. Ikaw na aking maging Panginoon. Tagapagligtas at hari ng aking buhay. Ako na lang po mananalangin, Panginoon, kilala mo ba sa amin na taos-puso kang tinanggap bilang Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. Patuloy ka pang magpakilala sa amin sa mas malalim, biblical at personal na kaparaanan at hayaan mo ang iyong banal na santong Espiritu ang siya patuloy na amin pong maging tagapagturo at gabay habang kami nabubuhay sa mundong ito. Should this life bring suffering?